Nakakagawian na ng maraming Pinoy na magpadala ng greeting cards para batiin ang kanilang mga mahal sa buhay, lalo na tuwing magpapasko. Pero sa panahon ng bagong teknolohiya, uso pa rin kaya ito? Alamin sa report na ito. Sabi nga nila, wala sa laki o halaga ng regalo ang maaaring magpasaya sa mga mahal nyo sa buhay. Kaya naman ang simpleng greeting card, okay na regalo na raw para sa ilan dahil dito inilalahad ang tunay nilang nararamdaman. Pero sa paglipas ng panahon, maging ito, hindi na rin napapansin, lalo na ng mga kabataan. Sa pag-usbong kasi ng makabagong teknolohiya, mas nais na ng nakararami na bumati sa pamamagitan ng text at social media. Sa untahan sa Kape at Balita kanina, ikinuwento ni Postmaster General Jose de la Cruz na unti-unti na ngang bumababang nagpapadala ng sulat at greeting cards taon-taon. Ang totohanan at about 3% every year. Bumababa siya, pero hindi siya talagang mawawala kasi Hindi pwedeng mawala, ano? yung romance at saka yung Meron ba ba? lalo na kasi ngayon, very creative rin yung gumagawa ng mga cards di ba? Nakikipagsyempre, kailangan makipag-competition Oo. ka. So, oo. kaya lang mapapansin mo, habang pabata ng pabata ang market, parang hindi na sanay ang mga bata ngayon pumunta sa bookstore para bumili ng card. Ay, oo. Marami na rin daw kasing Pinoy ngayon ang mas pinipili ang praktikal at instant na paraan ng pagbati kapag may okasyon. Ngayon, ang nangyari dahil nasa cyberspace, cyber age na tayo ngayon, for practical reasons, ay ginagamit ang email tsaka itong text. Una, kapag ka nag-email ka, o text, email blast yan o text blast. Kahit isa lang yung mensahe mo, aabot sa napakaraming tao. Kung 300 people yung babatiin mo, in real time. Yun nga lang, hindi tulad ng greeting cards na personal. Pag pinadalhan ka ng text blast, parang sa totoo lang, parang hindi na masyadong sweet, di ba? Parang naging general na yung Ngayon, padalhan ka ng sulat o padalhan ka ng Christmas card. Parang mas special ngayon kapag ginawa mo yan. Pero malayo na talaga ang narating ng text messaging. Katunayan, ayon kay UP Professor Jimwell Naval, ngayong araw ang ika-20 taon mula nang ipadala ang kauna-unahang text message. Alam mo ba ngayon yung anniversary, ng 20th anniversary ng unang text message sent sa buong mundo? Talaga? Ngayon, sa Amerika. Ano yung text message? At may relasyon sa Pasko. No? Hello, pero merong Merry Christmas. Pero dahil teki na nga ngayon, ayaw naman ng Philippine Postal Office na malipasan ng panahon. Kaya naman nakaisip sila ng paraan para hindi mahuli sa uso. May bagong form na na-evolve ngayon, hybrid mail na tinatawag. Ano po yun? Ito na yung address dun sa speed. Pag sinabi nyong hybrid mail, pwede siyang electronically sent, tapos doon na siya ipiprint sa post office, then mabilis na siyang madideliver. Pinag-aaralan namin ito ngayon para pang counteract nga namin dito sa issue na gusto natin instant. Sa huli, mapa-text message man o sa greeting card mo ipinadala ngayong pagbati, ika nga, it's the thought that really counts.